3:00 na ng hapon na magsara ang Bangko de Oro. Excited na si Princess dahil 2 oras na lang at susunduin na siya ni Lucas. Ngunit biglang nagring ang kanyang cellphone. Agad niya tong sinagot na mag-flash ang pangalan ni Lucas sa screen. Hello? Hello, Princess. May emergency board meeting ako at baka matatagalan pa. I'm sorry pero hindi mo na kita masusundo. Sabi nito. Ganun ba? Okay lang, Lucas. Magko-commute na lang ako. Tugon niya. Sorry talaga, Princess ha. Biglaan kasi. Okay lang, Lucas. No worries. Alam naman niya kung gaano ka-busy ang lalaki. Kaya naiintindihan niya kung hindi siya masusundo nito. Isa pa, hindi rin naman obligasyon nito ang sunduin siya. Wala naman silang relasyon. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit biglang tumamlay ang pakiramdam niya. Bakit ang lungkot mo, Mars? Hindi ka ba masusundo ng asawa mo? Tanong ni Faye. Ang sarap namang pakinggan ng word na asawa. Pero alam naman niya na sinabi lang yun ng kaibigan niya dahil maraming nakakarinig ng mga kasamahan nila. Mars? Oo, may emergency board meeting daw, aniya. Buti na lang nakasabay kaagad sila ni Faye ng taxi kaya nakarating siya na maaga sa bahay. Dumiretso kaagad siya sa kwarto para magpalit ng damit. Pagkatapos lumabas siya at nagtungo sa sala para manood ng TV. Meron namang TV sa kwarto pero mas gusto niya sa sala habang naghihintay siya kay Lucas. Lumipas ang 1 oras, may narinig siyang busina ng sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Pero hindi naman to pumasok ng gate kaya natitiyak niya hindi to ang kotse ni Lucas. Naisip niya baka si Madam Lauren ang dumating at hindi nga siya nagkamali dahil bigla bumungad sa pinto ang nakasimangot na mukha ng ina ni Lucas. Masama ang tingin nito sa kanya, ngunit kailangan pa rin niyang magmagandang loob dito. Good evening po, Mommy, magalang na sabi niya. Ano bang kinagaganda ng gabi? Kumukha naman akong nakikita ko dito. At saka, masarap ba ang buhay na makapangasawa ng isang bilyonaryo? Sarkastikong tanong nito. Pero wag kang pakasisiguro dahil titiyakin kong hindi ka na magtatagal pa sa pamamahay na to. Wala akong tiwala sa isang katulad mo. Hindi ko nga alam kung anong plano mo eh. Basta isa lang alam ko, isa kang gold digger. You are nothing but... Mommy, stop it. Boses ni Lucas mula sa malaking pintuan. Hindi niya napansin, dumating na pala ito. Matalim ang tingin nito sa kanyang ina habang papalapit to sa kanilang kinaroroonan. You have no right to insult my wife, sabi nito sabay hila sa kamay niya. Tinalikuran nila si Madam Lauren na hindi nakahuma dahil sa pagkabigla. Nang makapasok na sila sa kwarto, tiningnan lang niya ang seryosong mukha ng lalaki. Palakad-lakad to habang nakakuyom ang mga palad. Lucas, okay ka lang ba? Tanong niya. Ako ang dapat magtanong sa iyo yan, Princess. Okay ka lang ba? Sorry sa mga sinabi ng mommy ko. Alam ko noon pa man, marami na siyang sinasabing di maganda sa'yo. Ako na ang humihingi ng paumanin sa'yo, Princess. Sabi nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Pagkatapos umupulto sa tabi niya at niyakap siya nito. Sorry, hindi kita nasundo. Paumanhin nito. Okay lang, Lucas. Kakausapin ko muna ng mommy ko ha? Excuse me, Princess. Wika nito. Tumayo si Lucas at lumabas ng silid. Sa sarili niya, sana nga lang maging maayos ang pakikipag-usap ng lalaki sa mommy nito. May karapatan din naman kasi itong malaman ang katotohanan kahit pa sabihin kapatid niyon sa labas. Mom, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Lucas nang makarating na siya sa tapat ng pinto ng silid ng kanyang ina. Wala siyang sagot na narinig. Alam niya, galit ang mommy niya sa kanya dahil sa pagkampi niya kay Princess. Pumasok na lang siya dahil gustong-gusto niya talaga itong makausap. At bakit ka nandito? Doon ka na sa asawa mong gold digger. Total kumampi ka naman doon. Inis na wika ni Madam Lauren na makapasok na siya sa loob. Hindi po tungkol kay Princess ang pag-uusapan natin, Mommy, kundi pagsisimula niya, ngunit biglang naumid ang kanyang dila. He stared at his mom and cleared his throat before he spoke. Totoo po bang may kapatid ako, Mommy? Nagulat si Madam Lauren sa tanong at nababakas sa mukha nito ang labis sa pagkabigla. Tiningnan lang nito ang lalaki at bahagyang kumunot ang kilay. At saan mo naman napulot yung ideya na yan, Lucas? Galit na wika nito. Hindi na humahalaga kung kanino ko nalaman, Mommy. Gusto ko lang malaman ang totoo, mariing sabi niya. Wala akong alam sa sinasabi mo, kaya pwede ba? Umalis ka na at magsama kayo ng asawa mong ambisyosa.
At baka akala mo hindi ko alam na nag-enroll ng driving school yung babaeng yan. Siguro nga may balak ng bumili ng kotse at saan naman kukuha ng pambili. Eh di ba sa'yo? Galit na reklamo nito. Mom, hindi ho si Princess ang issue dito. Ang tanong ko ho ang sagutin ninyo, please. May kapatid ba ako sa labas? I said I don't know what you're talking about. Get out, Lucas. Out! Lumabas na lamang siya at baka hindi siya makapagpigil sa sarili at tuluyan siyang makalimot na ina niya ang kanyang kausap. Wala na rin namang mangyayari kung ipagigiitan niya ang gusto niyang malaman dahil hindi talaga ito magsasalita. Bumalik siya sa kwartong laglag ang balikat. Paano kaya niya malalaman ang katotohanan? Okay ka lang ba, Lucas? Tumango lang siya at inanayahan na ang dalaga na bumaba para kumain. Pagkatapos silang magkapunan, pumasok na agad siya sa karugtong na silid. Patuloy pa rin gumugulo sa isipan niya ang tungkol sa kanyang kapatid. Kahit ayaw sabihin ng mommy niya ang totoo, pero hindi naman nagsisinungaling si Manang Martha. Matagal na itong nanilbihan sa kanila, kaya naman alam niya na hindi ito gagawa ng kwento na walang katotohanan. Saglit siyang nag-isip, biglang sumagi sa isipan niya si Logan. Tama, baka may alam ito tungkol sa sekreto ng kanyang ina. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang best friend niya. Bro, bakit napatawag ka? Boses ng abogado sa kabilang linya. Pwede ba tayong mag-usap? Aniya. Now? Yeah, if you're not busy, sagot niya. Pagkatapos silang mag-usap ni Logan sa cellphone ay agad siyang nagbihis. Princess, aalis muna ako ha? Makikipagkita muna ako kay Logan. Sabi niya at saka lumabas ng silid. Bro, sambit ni Lucas nang makarating si Logan sa bar na dati nilang pinupuntahan. Kinamayan siya ng abogado, saka ito umupo. Pagkatapos ay umorder ito ng vodka na kadalasang iniinom nila sa mga hangout. What's up bro? Sa tingin ko ay importanteng pag-usapan natin? Ano ba yan? Tanong nito. Narinig ko kasi si Manang Martha na nag-uusap kasama ng mga katulong. Nabanggit niya tungkol sa kapatid ko sa labas. Baka may alam ka dito bro. Wika niya. Saglit na natahimik ang kaibigan niya at saka matamang tumingin sa kanya. Mayat mayay nagsalin to ng alak sa 2 baso. Actually bro, bago ko lang din nalaman na magpunta dito ang mommy mo. Siguro after nung ilibing ng lola mo. Humingi siya sa akin ng legal advice tungkol nga sa kapatid mo. Mahinahong sabi ng abogado, saka ito lumagok ng alak. So, totoo nga na may kapatid ako? Ang ibig sabihin, pinagdak sila ng mommy ang daddy ko? Ganon na nga, bro. But, I think, alam ito ng daddy mo noon pa. Ngunit hindi na lamang ito nagsalita. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, magkahalong lungkot at galit ang kanyang nararamdaman. Lungkot para sa daddy niya dahil alam niya kung gaano to kamahal ng kanyang ina at galit para sa mommy niya dahil sa pagtataksil nito sa kanyang ama. Nakakuyom ang kanyang mga palad dahil sa sobrang galit. Tinanong nga pala ng mommy mo ang maaaring mamanahin ng half-brother mo. Dagdag na sabi ni Logan. At talagang yun pa ang naiisip niya? Hindi lang yun bro, gusto niyang makuha ang buong pagmamahala ng pabrika. Kaya ayaw niyang maikasal ka kay Princess dahil alam niya na yon nakasad sa last will and testament ng daddy mo na kapag maikasal ka at the age of 30, ibibigay sa'yo ang pamamahala sa shoe factory, pagtatapat ng abogado. Kung ano-ano na lamang ang pinagsasabi niya kay Princess para lang hindi matuloy ang kasal namin. Umiling-iling siya dahil hindi siya makapaniwala na yon ang ugali ng kanyang ina. Kaya pala malayo ang loob ng kanyang lola dito. Kung gano'n, sinong kapatid ko bro? Tanong niya. A certain Amir Castillo. Nalaki ang kanyang mga mata dahil naisip niya. Amir Castillo din ang pangalan ng ex-boyfriend ni Princess. Tinungga niyang alak habang patuloy na iniisip ang posibilidad na ang lalaking yon ang kapatid niya. Ngunit naisip niya baka magkapareho lang ng pangalan. Ang alam kasi niya, anak na isang mayamang negosyante ang lalaking yon, kaya imposible yatang magiging kapatid niya ito. Bro, bakit natahimik ka? Tanong ni Logan. Wala bro, may naisip lang ako. Well, I think I need to go now.
Thanks for the time, bro. Alas 9 na ng gabi ngunit ayaw pa ring dalawin ng antok si Princess. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Doon na lamang niya sa sala hihintayin si Lucas. Ngunit naisipan niyang maligo muna sa pool kaya pumasok siya ulit sa kwarto at nagsuot na maiksing short at crop top. Kalahating oras siyang nag-e-enjoy sa pagsaswimming nang marinig niya ang ugong ng sasakyan. Umahon siya at nagsuot ng bathrobe. Hi Lucas, salubong niya dito. O bakit di ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok pagsinungaling niya. Di naman niya masabi-sabi na hinintay niya ang pag-uwi nito. Sabay silang umakyat ng hagdan papunta sa kanilang silid. Saglit muna siyang pumunta ng banyo at nag-shower. Doon na lang din siya nagbihis dahil alam niyang nasa kwarto ang lalaki. Isang pajama at sweatshirt ang kanyang sinuot habang binalot naman ang towel sa basa niyang buhok. Nakita niyang nakaupo si Lucas sa sofa, parang may malalim na naman itong iniisip. Lucas, anong pinag-usapan niya ni Attorney Logan? Tanong niya habang pinapatoy ng blower ang kanyang buhok. Totoo ngang may kapatid ako at ano Lucas? Amir Castillo daw ang pangalan ng half-brother ko? Sabi nito. Nabigla siya sa sinabi ng lalaki. Si Amir ang kapatid nito? Napaka-imposible naman yata, sabi niya sa kanyang sarili. Araw ng Sabado, walang pasok sa trabaho si Princess. Kagaya ng kanyang napagplanuhang gawin, ngayon siya bibili ng kotse. Bumangon siya sa higaan at saglit na nag-unat ng kanyang mga bisig. Nagtungo siya sa karugtong na silid upang silipin si Lucas, subalit wala na ito doon. Inisip niya na baka nasa workout studio at nagja-gym. Ito na kasi ang weekend routine ng lalaki. Kinuha na lamang niya ang kanyang towel at pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis siya ng blouse at square pants. Kadalasan gantong klase ng damit ang kanyang sinusuot kapag nasa bahay siya. Naglagay siya ng konting pulbo sa kanyang pisngi, nagpahid ng konting lip tint sa kanyang labi. Matapos niyang suklay ng kanyang buhok, lumabas na siya ng kwarto. Hinayaan na lamang niyang makalugay ang basa niyang buhok dahil sa bahay lang naman siya. Pinapatuloy lang niya to kapag may pasok siya sa trabaho o kaya may lakad siya. Nasa unang palapag ang workout studio ni Lucas, kaya bumaba siya at nagtungo doon. Di naman nakasarado ang pintuan kaya sumilip siya at di maiwasang mapahanga sa kakisigan nito. Titig na titig siya sa lalaki habang tumatakbo to sa isang electric treadmill. Basang-basa ng pawis ang buo nitong katawan kaya't bahagyang bumabakat ang suot na fitted tank sa matipuno nitong dibdib. Biglang sumagi sa isipan niya ang nangyari sa kanilang dalawa nung ipinagkaloob niya ang kanyang sarili dito. Ewan nga ba niya kung bakit may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang umaasang mauulit pa yon. Bigla siyang kinabahan. Natataranta ang lahat ng kanyang pandama lalo na nang tumigil bigla ang lalaki at tumingin sa kanya. Hi Princess, good morning. Come in, sabi nito. Sumilip lang ako saglit, sagot niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nataranta na magkatitigan silang dalawa. Mabilis niyang naisara ang pinto, nagmamadali siyang umakyat sa ikalawang palapag. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Naupo siya sa kama at sinikap pakalmahin ang kanyang sarili. Agad siyang nagtungo sa banyo at naghilamos upang mahimasmasan. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ano tong nararamdaman niya kay Lucas? Attraction ba or lust? Pinilig niya ang kanyang ulo dahil nakakayang isipin na kababae niyang tao may nabubuong pagpapantasya sa utak niya para kay Lucas. Lumabas siya ng banyo ngunit bigla na namang kumubog ang puso niya na makitang nakatayo sa labas ng pintuan ng banyo ang lalaki. Nanggugulat ka naman sabi niya at agad na nag-iwas ang tingin. Okay ka lang ba? Ba't bigla kang umalis kanina sa workout studio? Tanong nito. Ha? Bigla kasing sumakit ang tiyan ko kaya pumasok ako ng CR? Tugon niya. Tumango lang ang lalaki habang nakasunod to sa kanya. Umupo ito sa sofa habang matama na nakatingin sa kanya. Lucas, please stop staring at me. Ano ba? Nako-conscious na ako sa'yo Saway niya rito. Bawal na pala ngayong tumitig sa'yo, princess. Nakangiting wika nito. Inirapan lang niya ito kahit ang totoo naman. Kilig na kilig siya sa ginagawang pagtitig ng lalaki sa kanya. Pakiramdam niya nag-blush siya ngunit ayaw pa rin niyang magpahalata sa kanyang nararamdaman. By the way, di ba ngayon mo balak bumili ng kotse? Tanong nito. Mabuti na lang iniba na nito ang usapan.
Tinanguan niya ito at pagkatapos kinuha niyang cellphone upang tawagan si Faye. Pwede after an hour, princess? Maliligo pa ako eh. Kailangan ko pa kasi munang magpahinga kasi kagagaling ko lang sa workout. Okay, pero pwede namang hindi ka na maliligo. Hindi ka pa naman mabaho eh. Nakangiting sabi niya. Nope, hindi ako sanay. Isa pa gusto ko laging mabango. Syempre kasama kita. Para naman siyang mabibilaukan sa sinabi nito. Pakiramdam niya nag-blush na naman siya kaya hindi na lamang siya nagsalita pa. I-focus na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-contact kay Faye. Hello Mars, sorry hindi mo na ako makakasama sa inyo kasi may dalaw ako eh. Masakit ang puson ko, wika ng kanyang kaibigan. Ganun ba Mars? Sige, pahinga ka na lang, sagot niya. Sorry talaga Mars ha. Anyway, kasama mo naman si Lucas so okay lang. Nakangiting sabi nito. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap at nagpaalam na sila sa isa't isa. Kasalukuyan silang nasa Mitsubishi Motors at namimili ng latest model hanggang ang mapili ni Princess ay Mirage G4 na kulay silver. Pagkatapos na maikling test drive, nakanda niya na tong bayaran. Nakasunod lamang si Lucas sa kanya ng tinungo niyang cashier, ngunit nabigla siya nang inabot sa kanyang official receipt as proof of payment. Samantalang hindi pa naman siya nagbayad. Ma'am, bakit may OR na ako? Hindi pa po ako nagbabayad eh. Tanong niya. Binayaran na po ng asawa ninyo, ma'am. Nakangiting sabi ng babae. Sir, hindi po ba ninyo sinasabi sa asawa ninyo? Biglang napatingin si Princess kay Lucas na tahimik lang nakaupo sa tabi niya. Seriously, binayaran mo nga? Bakit di ka nagsasabi? Bigla niyang natampal ang kamay ng lalaki. Tumango lamang ito habang matipid ng umiti. Nakangiti naman ng pagkatamis-tamis ang cashier na parang kinikilig ito sa kanilang dalawa. Matapos siyang makapirma ng mga mahalagang dokumento, maaari niya nang iuwi ang bago niyang kotse. Di na nga niya maipaliwanag ang saya na kanyang nararamdaman dahil sa wakas natupad na rin ang matagal na niyang pangarap. Iniwan na muna ni Lucas ang sasakyan nito, kaya kailangan muna nitong samahan siya sa pag-drive. Dahil wala pa naman siyang lisensya sa pagmamaneho, kailangan may kasama siyang professional driver. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, pinaandar niya na ang makina at dahan-dahang pinapatakbo ang kotse. Ang galing mo na, ang bilis mong natuto. Buong paghangang sambit ni Lucas. Thank you. Trying hard nga eh, nakangiti niyang tugon. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay, Lucas. Kailangan ko muna mag-concentrate dito. Tsaka please stop staring at me, nakakonscious ako, sabay niya. Paano mo naman nalaman na nakatingin ako sa'yo kung nakafocus naman sa daan ng mga mata mo? Nakangiti nitong sabi. Huwag mo na nga akong kulitin, please. Okay, pero nagugutom ako eh. Kain muna tayo, pwede? Sabi nito. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya, huminto sa Chowking. Ito lang naman kasi ang nadadaanan nila at ayaw na niyang mag-iba ang ruta kasi hindi pa naman siya expert magmaneho. Nang makapark na siya, naunang bumaba si Lucas at pinagbuksan siya nito ng pintuan. Pagkatapos, hinawakan nito ang kamay niya habang papasok sila sa restaurant. While naghihintay sila ng order, naalala niya na kailangan nitong bayaran sa kabuong halaga na ibinayad nito sa pagbili ng sasakyan. Pwede bang hingin ang bank account mo, Lucas, at nang maihulog ko ang bayad sa ipinambili mo ng kotse? Sabi niya. Bakit? Nagpapabayad ba ako? Seryosong tugon nito. Pero kasi, bakit mo naman kasi binayaran? May pera naman ako eh. Matamang tumingin ang lalaki sa kanya. Tsaka ngumiti ito. Alam ko naman na may pera ka. Wala lang, gusto ko lang. Hayaan mo na, babe. Sabi nito at saka kinurot ang ilong niya. May kung ano naman ang humaplos sa puso niya nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Di niya maiwasang kiligin ang titigan siya nito at kurutin sa ilong at parang bumabalik siya sa pagka-teenager nang magsimula siyang magka-crush noon. Iba din naman kasi ang pagkakasabi ng babe nito sa kanya. Ngayon niya napatunayan na talagang sweet nga ang lalaki. Siguro kung nagkataon nga lang at hindi dumating si Amir sa buhay niya at nagkita sila noon ni Lucas sa titiyak niya, mahuhulog talaga ang loob niya rito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang kanilang mga in-order na pagkain. Tahimik silang kumakain na para bang pinapakiramdaman lang nila ang isa't isa.
Nasa ganon silang sitwasyon nang bigla, binulabog na isang bruhang babae. Bigla tong lumapit sa kanila, sabay halik nito sa pisngi ni Lucas. "Hi Lucas, it's good to see you here," nanunuksong sabi ni Colleen. Colleen, ikaw pala," kaswal na tugon ng lalaki. Samantalang tahimik lang na kumakain si Princess, ayaw din naman niyang makipagplastikan dito. Alam naman kasi niya na lumalandi lang to kay Lucas. Sana nga lang di nito gumawa pa na eksena, baka mabadtrip na naman siya at mag-away ulit sila ng lalaki. Kwento lang ng kwento ang bruhang babae, halatang nagpapapansin lang to. Buti na lang natapos na silang kumain at may dahilan na para umalis sila. Nauna siyang tumayo at sumunod naman si Lucas. "If you will excuse us, Colleen," kalmadong sabi nito, tsaka nito hinawakan ng kamay niya at magkasama silang lumabas. "Are you okay, Princess?" Tanong nito na makapasok na sila sa kotse. Tumango lamang siya. Hindi naman totally nasira ang mood niya, nainis lang siya ng konti. "Ako na magdadrive. I know, bad mood ka na naman," wika nito. "Hindi, okay lang ako." "Sigurado ka ba? Bakit nakasimangot ka?" Pangulit nito. "Hindi naman aniya. "Sige, ako na magmamaneho." Giit nito at saka bumaba at binuksan ang pinto sa driver's seat. Tumalima na lamang si Princess kasi baka hindi siya makapag-concentrate at may mangyaring masama. Kabago-bago pa naman ang kotse niya. Isa pa, hindi pa siya ganon ka-expert magdala ng sasakyan. Wala silang imikan. Hindi naman nakikipag-usap sa kanya ang lalaki, kaya hindi rin siya nag-open up. Naiinis pa kasi talaga siya sa bruhang si Colleen at bigla na lang lumapit sa kanila para lang lumande. Hanggang sa nakarating na sila sa mansyon ay wala pa rin silang imikan. Nagtuloy-tuloy lamang siya sa pag-akyat ng hagdan at hindi niya na hinintay pa ang lalaki. Maya-maya pumasok na rin nga ito at matamang nakatitig sa kanya. Hindi niya ito tiningnan. Nagbisi-bisihan lang sa pagpindot sa kanyang cellphone. Nabigla siya nang tumabi ito sa kanya sa pag-upo sa kama. "Bad mood ka pa rin ba?" tanong nito. "Di naman ako bad mood, naiinis lang ako." Napaigtad siya nang hawakan nito ang kamay niya. "Kung halikan kaya kita, sapat na ba yon para mawala ang inis mo?" tanong nito na ikinabigla naman niya. Hindi siya kumibo. Paano nga ba niya sasabihin na gustong-gusto niyang halikan siya nito? Naramdaman na lamang niya ang marahang pagkaplos ng lalaki sa kanyang pisngi. Napatitig siya dito at nang maglapat ang mga labi nila, napapikit siya.